Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang pagtuga kan bulkan, iyo ang sarong proseso na kung sain ang mga tunaw na gapong materyales ibinubuga o ipigluluwa sa paagi kan pagdaloy-doy o pagbulos kan kadakol na lava o mga saradit na particles na inaapod na uson na may kairibanan na gas gikan sa bunganga o sungawan kan bulkan. Sa Pilipinas, igwanin labi sa 300 na bulkan na kung sain 24 degree ang aktibo siring na sana kan bulkang mayon. Ang epekto darakan pagtuga kan bulkan pwedeng magkausa nin peligro o negatibong konsekwensya sa mga tao, pagrurugaring asin kapalibutan. Ang lava domes iyo ang apod sa pabilog asin pabakilid na bungtod na nabilog gikan sa mapuluton na magma. Ang mga magmang ini, kadaklan mapulot o pugol sa pagbulos. Kaya daitulos makabulos parayo gikan sa bunganga kan bulkan antes maglipot asin magbilog. Ang domes pwedeng magkausa nin saro o kadakol pang tigsararong lava flows. Ang vulkanikong dome inaapod man na lava dome. Kung ang lava mapulot, pwede ining matipon na imbes na magpurmanin halabang lobes, magibo ini nin mga domo. Kung ang mga domo nin lava na bilog nin pagkadakula, asin dire-diretso ang pagtipon, asin bako ng naging stable. Pwede ining magguho asin magpurmanin uson or pyroclastic density currents. Parehas kang nangyari sa mga pagputok kan bulkang hibok-hibok kang taong 1948 asin 1951 hasta 1952. Huli sa sobrang pulot kan magma, kung ang domo nin lava mabilog asin magtagas, nagiging taklob ini na nagpupugol sa pagluwas kan mga gas vulkaniko nagikan sa irarong kan na magma. Ini nagre-resulta sa halangkawa na presyon. Kung ang presyon magdugang pa, posibleng magkaigwanin makusog na pagtuga kan bulkan, parehas kan nangyari sa bulkang Pinatubo kan Hunyo taong 1991. Sa kaso kang bulkang Mayon kang taong 2014 na, nagkaigwanin pagtumpok kan dikit na volume nin basaltic andesite lava sa puon kan bunganga kan bulkan. Ini nagporma nin lava dome, alagad dai ini nagkausa nin makusog na pagtuga. Sa iba pang mga taon nin pagtuga kang taong 2001, 2006 asin 2018, ining saradit na lava domes na nabilog minaguho na posibleng magresulta sa saradit na pyroclastic density currents. Ang mga nagtaragas na lava dome pwedeng maging takop na nagpapadugang nin presyon na posibleng magresulta sa makusog na pagtuga kan pyroclastic density currents. Paitaas ang pagtuga kan mga abo asin gapo kasabay ang mga gas gikan sa bunganga kan bulkan. Sa padagos na pagtaas sa kalangitan, ini minawagas na panganuron na nagpupormang payong. Ang panganuron na tefra o saradit na pida-pidasong gapo kan bulkan, minaporma pababa kan nagtutugang bulkan na iyo ang inaapod na eruption cloud. Ang eruption clouds iyo ang pwedeng maglakop sa ribu-ribong kilometros na minawarak sa dakulang lugar. Ang eruption cloud, midbid man, como plum o ash cloud. Ang pyroclastic density current, ini ang makusog na pagragasa paibaba kan abo asin pida-pidasong gapo
na may kaibanan na mainit na gas o asupre sa rikas na 60 km per hour. Ang halangkaw na temperatura kan uson posibleng magsulo sa gabos na nasa aagihan kaini. Ang tefra iyo an apod sa grupo kan mga pidaso nin mga saradit na malabaybay na gapo na ibinuga kan bulkan sa duros. Ang volcanic ash iyo an apod sa pinong-pinong tefra. Tefra fall ang pag-uranin mga pinong baybay nagikan sa pagtuga kan bulkan. Ang paglakop kanina kadepende sa direksyon kan duros sa oras kan na pagtuga kan bulkan. Ang mga pinong abo kon na masaangab, makaw sa ininin kadipisilan sa paghangos. Ang mahibog asin magabat na tefra pwedeng makagaba nin atok, pwedeng makaraot nin mga asin pwede man ining makaraot kan mga makina kan eroplano. Ang pagkatipon kan mahibog na abo pwede man makaapektar sa aquaculture asin sa mga kabuhayan na may koneksyon sa agrikultura, urog na kan na mga pananom asin na mga atama na hayop. Ang mahibog na mga deposito kan tefra o ashfall sa itaas na mga balikid pwede man na makatao o makagibo sa pagbilog kan lahar kung aabayan ini asin na mapahiro giraray sa paagikan pag-uran. Ang lava flow iyo ang pagbulos kan nagbabagang tunaw na gapo gikan sa ngimot kang bulkan. Ang mga lugar na inagihan asin na linantupan kan nagbabagang gapo o lava daina napapakinabangan pa sa haloy kan panahon na. Ang mga ini nagiging matagas asin darakulang mga gapo. Kung minsan imbis na maluya ang pagbulos kan na nagluluwa sa bunganga o vent kan bulkan, lava fountain ang pwedeng mangyari. Nangyayari ini kung sinatunaw na lava na puwersa o bako sa nang minasabog, ipigluwas pataas, hali sa bunganga kan bulkan por dahil sa halangkaw na gas. Minakrear ininin bagana paputok ang itsura na posibleng mag-abot sa langkaw na 500 liters. Ang lahar iyo ang marikas na bulos kan mahibog na halo nin material na bulkaniko asin tubig na bibilog sa mga salog kung makusog ang uran. Ang itsura kani bagana basang semento na pwedeng maging malapot. Mas minalabnaw ini kung mas dakol ang tubig na naihalo digdi. Ang volume kani pwedeng magdugang pag nagtupas o darahon kan anuman na bagay sa aagihan kani siring kan daga, gapo, tinanom, asin mga harong. Pwede ining mangyari mantang nagtutuga o makalihis ang pagtuga kan bulkan. Ang aktibong pagbulos kan lahar, pwedeng maging kausa kan pagkatupas kan mga salog. Pwede ka ining ilubong ang sarong lugar sa karga ka ining tundag asin magkausa nin pagbaha sa mga harababang lugar. Sa istorya kan mayon, kadakon lang insidente nin pagbulos kan lahar na day malilingawan. Saro na dyan ang nakalis na lahar kan Oktubre 1985 asin lahar kan Bagyong Riming kan Nobyembre taong 2006. Ang ballistic projectiles man iyo ang mga gapo na pwedeng magralayog o magralasik na ibinuga ka nagtutugang bulkana. Ining mga darakulang gapo na tinapok pataas asin minabagsak sa rayo na 2 kilometros gikan sa ngimot kan bulkan, alagad pwedeng makaabot na 5 kilometro o mas harayo pa kung makusog ang puwersa kan pagtuga. Ang ballistic na bibilog gikan sa nagtagas na magma asin dating tambak na manggagapo na ipigaluwas kan pagtuga. Ang mga volcanic bombs tunaw na tigluwas samantalang ang mga volcanic blocks mga solidong pida-pidasong hali sa dating solidong gapo o tuminagas na magma kung iluwas kan bulkan. Ang volcanic gases ini ang gas na naibuga sa duros, siring kang water vapor, hydrogen sulfide, sulfur dioxide,
carbon monoxide, hydrogen chloride as in hydrogen fluoride. Saro sa midbid na volcanic gases na gikan sa mga aktibong bulkan ang sulfur dioxide. Dai ining kulor as in na may parong na baga na pulbura kan badil. Ini acidic, pwedeng makapagpakulog sa mata, makaraot sa halanungan, asin sa dungo. Ang volcanic earthquakes man nangyayari huli sa paghiro kan magma sa irarom kan daga. Mantang naghihiro pat itaas ang magma, tiyo ini ang pwedeng maging rason kan paghiro kan gapo asin daga. Ang debris avalanche, tiyo man ang pagkagaba kan dakulang parte kan edipisyo kan bulkan na perming nangyayari tuyong may paglinog o pagtuga kan bulkan. Ang pagtuga kang Mount St. Helens kan 1990, iyo ang pinaka-primerong may mahiwas na pagdokumento kan pangyayaring debris avalanche sa bilog na siglo. Ang pangyayari kan debris avalanche kay itong mga enot na panahon na mimidbid sa paagi kan sa indang morpolohiya. Sa Pilipinas, nagkapira sa mga bulkan ang namidbidan na nagkaigwanin mga pangyayaring debris avalanche kadtong enot na panahon. Ini ang mga bulkan kang Iriga or Mount Asug, Banahaw asin bulkang Kanlaon. Gabos ining tulo igwang ugaling hamaki topography. Alagad ang Iriga sa nasagkod sa ngunyan ang igwa pamangiraray ning garo ang pitsatrong bunganga. An mala ang pitsatrong itsura o tampok dai na nunutaran sa kaso kan Banahaw asin Kanlaon. Kaya ini nagpapahiling na ang naraot na partikan bulkan na susulit man giraray sa paglihis kan panahon. At dyan, nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!